Mga kapatid, kung natatandaan po natin nung nakaraang buwan ay ating pinagnilayan yung daan ng panalangin or the way of prayer. Ngayon pong buwan na ito, mga kapatid, ay atin namang pagninilayan ng ating buhay panalangin or the life of prayer. Mga kapatid, sa ating buhay panalangin, dapat po natin tandaan itong dalawang bagay or 2 points. First, that prayer is the life of a new heart. Tayo po bilang mga nabuhay muli mula sa pagkamatay sa kasalanan sa pamamagitan ng binyag ay dapat na sinusuklay ang buhay na ito ng mga panalangin. At ikalawa po mga kapatid na isang paalala sa atin that prayer is a remembrance of God often awakened by the memory of the heart. Kaya po mga kapatid, sa tuwing tayo po ay nananalangin, isa po itong pamamaraan ng pag-alala natin sa ating Diyos. Kaya naman po, we must remember God more often than we draw breath. Dapat daw po ay palagian natin inaalala ang Diyos, mas palagi pa kaysa sa ating paghinga. Ngayon mga kapatid, kinakailangan nga po natin manalangin palagi ngunit hindi po tayo palaging nananalangin, kung hindi po tayo nananalangin sa mga special times na ito. Mayroon po kasi tayo mga special or specific times of prayer o yung tinatawag din po natin basic rhythms of prayer. Mayroon po tayong 5. Una po is yung ating daily prayers, yung morning and yung ating evening prayers. Ikalawa naman po is yung grace before and after meals. Yung pong dinadasal natin bago tayo kumain, yung bless us, O Lord, at yung pagkatapos natin kumain, yung we give you thanks. Isa rin po itong paalala mga kapatid na kung tayo po ay nagdadasal sa tuwing bago tayo manalangin, mahalaga rin po na tayo ay nagpapasalamat sa Diyos matapos natin kumain. Ikatlo po mga kapatid is yung liturgy of the hours o yung tinatawag din natin daily prayer of the church. Halimbawa po dito yung morning and evening prayers. Yung morning prayer po, yung Canticle of Zechariah o yung tinatawag din po natin Benedictus. And yung for evening prayer naman po is yung Canticle of Mary o yung tinatawag naman po natin the Magnificat. Ika-4 po yung Sundays which are centered on the Eucharist. And lastly, yung cycle of the liturgical year and its great feasts. Halimbawa na lang po nito tuwing Christmas, Holy Trinity, and the Feast of the Feasts, yung Easter. Ngayon mga kapatid, kung sa mga panahon ito dapat tayo mas lalong nananalangin, paano naman po natin maipapahayag ang ating mga panalangin? Sa Kristiyanong tradisyon po mga kapatid, we have 3 major expressions of prayer. First is yung vocal, second is meditative, and third is contemplative. Na paglalaguin pa po natin sa mga susunod na katekismo. Mayroon lang po tayong 3 pamamaraan ng panalangin, di isa lamang po ang pinagmumulan nito, ang ating mga puso or the composure of the heart. Ayun nga po mga kapatid, ngayon po ating katekismo ay ating pinagnilayan yung kahalagahan ng panalangin sa ating mga buhay at sa specific times bilang mga Kristiyano. Isinabi rin po sa ating katekismo na dapat po natin tandaan, we must remember God more often than we draw breath. Dahil mga kapatid, sa ating bawat paghinga, ito ay biyaya at kaloob ng Diyos sa atin. Muli po mga kapatid, isang magandang umaga at maraming salamat po sa inyong lahat. Let us also thank our priest presider, Reverend Father Jackson, MSS, our choir, CRC Global Music Ministry, and our sponsors, Grace Pop and Super Pop. Thank you so much.